Marami ka na ba daw naipon? Eto ngayon ang pag-uusapan natin. So, ilang years ka na ba nagsisiman pala? 12 years. Pero kung hindi nagka-pandemic, 13 na. Sa 12 years na yon, ano yung masasabi mong pinaka number one na proudest moment mo na nakamtan mo sa pagtatrabaho sa dagat? Bilang OFW sa dagat. Specific tayo Mula sa pangungupahan, nakabili ng bahay. Pagdating naman sa kasi 'di ba marami talagang OFW sa ating mga Pilipino. Ano naman yung pwede mong masabi sa kanila na dapat nilang gawin bilang isang OFW na siguradong kakailanganin nila sa mga aspiring o sa mga OFW ngayon? Yung mga natutunan mo na kailangan nilang i-apply sa mga sarili nila. Unahin mo na yung sarili. Pagka well stable na sila. Kasi usually, pagka sa isang pamilya may OFW, ang tingin agad kaya nang iahon yung buong pamilya. Pero ang totoo is, mas maganda pa rin kung saka na iahon yung iba, pagka yung sarili mo mismo is, alimba, ako mismo is well stable na. Yan, saka ako tutulong. I mean, pag ang aeroplano magka-crash landing, kung kasama mo anak mo sa uunahin mo yung suotan yung sarili mo ng mask, di ba? Kasi, Yes. pag inuna mo yung anak mo at hindi ka nag-success, madadamay ka rin. Parehas lang kayong mauwi sa wala. Pero pagka inuna mo sarili mo at nag-succeed ka, kaya mong i-perform yung dapat mong gawin sa anak mo. Parang ganun lang. Kailangan, bago ka tumulong, dapat well stable ka na. Mga experiences bilang nagtatrabaho sa barko na masasabi mo na pinaka mahirap? Pinakamahirap, yung malayo sa pamilya. Actually, hindi lang naman sa pagbabarko sa lahat ng lumalabas ng Pinas. Ayun yung mahirap Lalo na yung bibitaw ka pa lang sa airport tapos alam mo yung 6 months o 2 years kang mahiwalay sa kanila. Pagtatrabaho naman sa barko, sa amin, kumpara sa land is, yun nga, sobra-sobra kami sa drill kasi drill namin weekly. Plus, yung bagong guest namin every week, i-drill din sila. Kaya nagiging twice a week ang drill namin. Walang full day off, time off lang. Parang wala kang time mag-enjoy, ganun. Magkaroon ka ng time off, imbis na lumabas ka ng barko, kahit nasa magandang puerto, mas pipiliin mo pa rin, halimbawa, maglaba na lang, ganun. Kasi, on board, ang libreng laundry lang naman sa amin is yung uniform. Pero, yung personal clothes namin, like, undergarments, socks, boxers, t-shirts, shorts, whatsoever. Yun, sariling laba namin yun. Or pwede rin naman kami magpalaba, kaya lang syempre, magbabayad kami ng extra. Kaya naman, nandun nga ako para magtrabaho, bakit ako gagastos pa, di ba? Ano ba yun? May Tagalog yan ano ba yun yung sa tungkol sa kumot? Mamulupot. Ano ba yun? May kasunod pa yun Pag maiksi ang kumot. Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Sabi ni Nansky, ang hirap po pala pag na-miss mo pagkain. Work pa din kahit gutom. So, gaano katagal? Meron ka bang experience na kung gaano kahaba yung oras mo na hindi ka kumakain? Ano yung pinaka-personal record mo na hindi kumakain? Nung mga bagong sampa lang ako, baguhan lang ako, most of the time, nami-miss ko talaga breakfast yun. So, ang breakfast ko is lunch na. Isa yan sa mga gusto ko talagang talakayan kasi alam ko, 'di ba, yung YouTube, punong-puno ito ng mga taong nami-miss ang Pilipinas. Katulad ko, isa na ako doon, 'di ba? So, minsan talaga marami sa ating mga OFW na nakakalimutan yung sarili natin. So, katulad nga ng sinabi ng aking guest, kailangan unahin niyo muna yung sarili ninyo. Pagdating naman doon, papaano mo ipapaliwanag sa mga tao o sa mga pamilya mo? Kasi hindi maiiwasan talaga, 'di ba? Kapag kunwari OFW, kapag umuwi ka ng Pilipinas, ang daming makaka-relate ng mga OFW for sure dito sa sasabihin ko. Pautang naman. Papaano mo minamanage yung mga ganong sitwasyon? Mga mangungutang. Paano mo sila minamanage? O meron ka na bang mga kaibigan o kapamilya na nagalit dahil hindi mo sila
tinulungan o pinautang? Eh, anong magagawa ko? Wala talagang ipapautang. I mean, kasi ang sa Sorry. akin, pagka may pera, invest talaga. Katulad nga na itong yung pagbili ng bahay. Yung kinuha ko is hindi naman located sa probinsya eh. Quezon City pa rin eh. Kaya kahit hindi siya kalakihan, pricey. So, ngayon, pagka may lumapit sa akin, manghihiram, eh wala. Nagbayad ako ng bahay eh. So, wala rin ako magawa. Wala rin sila magawa. Meron ka na bang pinautang na hindi nagbayad? At gaano kasakit? Wala nga sila. Kaya wala pa utang. So talagang na-manage mo talaga na hindi magpautang. Kasi 'di ba minsan sa Oo, ating kasi mga Pilipino, kahit wala ka ng pera, pag inutangan ka, magpapautang ka talaga. Eh ako gusto ko man magpautang. Yung problema, ako mismo walang ipapautang. Kaya Ah. no choice. Kamot na lang kami sa ulo. Buhay may asawa. Ano yung pinakamahirap na parte? Sa asawa kong to, wala mahirap na parte. Asa may di ko makita eh. Mabait kasi yung asawa ko. Hindi naman mahirap para sa akin kasi swerte rin ako kasi hindi naman maluho yung asawa ko. Hindi nga nanghihingi eh. Pero nito, recently parang nagkaroon na siya ng pagpaparamdam kung kailan walang trabaho. Nakakakita siya ng iPhone sa Facebook. Kung kailan wala akong trabaho, di ba? Siguro a year ago na rin nakakakita siya lagi ng iPhone sa Facebook, sa internet. Eh wala akong trabaho, 1 taon na. Ano yung sa tingin mo ginagawa ni Mrs. na alam mo pag galit na siya? At ano ang ginagawa mo? Baka makarelate ang ating mga viewers. Wala na siyang ginagawa. Tsaka wala na siyang sinasabi. Matutulog na lang. Tapos, anong ginagawa mo naman kapag gano'n na yung gano'n na yung sitwasyon? Nagpe-Facebook. Sama. Ang sama. Diba? O mga guys, mag-Facebook daw kayo, diba? So, meron ka bang mga tricks kung paano mo mapapalambot si Mrs.? Wala. Hindi naman kasi mahirap i-please yung asawa ko. Mag-asawa daw kayo katulad ng asawa niya. Yun daw ang tricks. Sabi niya, pag di na ako pinapansin, di ko na din papansinin. Ito naman si Richard, sa case ko, tuwang-tuwa asawa ko, pag galit na galit ako. Pagdating naman sa pagkakaroon ng anak, ano yung pinakamahirap bilang isang ama? Kasi kahit minsan yung naiinis ka na, ako personal na ko, minsan hindi ko matiis eh, ayakapin ko. Wala namang mahirap. Tsaka, hindi naman yung pagka may gusto siyang bagay, hindi kaya ibigay. Hindi naman siya nagpupumilit eh. Marunong naman siya umintindi na agad. Tsaka isa sa mahirap, minsan yung nandun lang ako nakatambay. Minsan nasabi ko na isang beses sa tropa na uwi muna ako. Kasi syempre tatanong bakit? Wala, namimiss ko na yung anak ko yun. Balik na lang ako. Ayun lang, ganun lang. Kung magkakaroon ka ng baby boy, iba ba yung pakiramdam sa tingin mo o parehas lang? Hindi ko pa masabi. Pero yun, pagka nagkaroon naman ako ng halimbawa anak na lalaki, hindi ko naman masabi yung halimbawa sa pagdating sa distribution ng attention. Siguro sa una, mas kailangan ibigay yun sa bago. Question, sir. Kailan kayo cute na cute kay Mrs.? Gusto nilang marinig. Napainom ng tubig. So, my God. Araw-araw naman. Araw-araw daw. So, ano daw ang kadalasang pinag-aawayan o pinagtatalunan ng mag-asawa kung meron man? Sa kadalasan na-encounter ko sa mga tropa, ganun, financial. Kasi may narinig ako na usually daw, kapag seaman, nalululong sa sugal. Gaano katotoo yun sa experience mo? At isa ka rin ba sa mga parang na-tempt na magsugal sa kalungkutan, dahil sa kalungkutan? Hindi. May casino ashore, tapos may slot machine on board. Kaya lang talagang naka-mindset na ako na wala talaga akong swerte sa sugal.